Matapos ang napakalupit na comeback ni Polo bilang isang bagong giver noong chapter 126, ngayong chapter naman malalaman natin kung matatapos na ng cleaners ang trash beast na nagpahirap sa kanila. Kaya tara, umpisahan na natin ang chapter 127 ng Gachi Yakuta. Hindi makapaniwala si Tamsi sa nasasaksihan niya. Ang inaasahan niyang magwawala ay si Rudo. Pero laking gulat niya nang makita rin niyang nakatayo si Polo kung nasaan si Rudo. Napansin niya ang hawak nitong instrumento, isang vital instrument na nakapangalan mismo kay Polo. Sa wakas, naging isa na siyang giver. Ang item na matagal niya nang pinapahalagahan ay naging Jinki na. Nag-transform na. Alam niyang hindi naging maganda ang mga nauna niyang sinabi kay Rudo. Pero tinanggap siya nito. Hinarap siya ng buong tapang at tinulungan siyang makamit ang bagay na pinaka-aasam niya, ang maging giver. Sa huling pagkakataon, nang marinig niya ang boses ni Rudo na nagsabing itodo niya, iyon na ang naging mitya ng paggising ng kanyang kakayahan. Ngunit para kay Rudo, wala naman siyang ginawang espesyal. Ayon sa kanya, naging giver si Polo hindi dahil kay Rudo, kundi dahil sa passion nito. Ang tanging ginawa lang daw niya ay maniwala. Hindi inasahan ni Polo ang ganitong sagot. Pero kahit papano, naramdaman niyang tinanggap siya nito kahit hindi pa siya pinapatawad. Mula sa di kalayuan, nakita sila ni Grease. Napansin niya ang hawak ni Polo at nagulat ito. Hindi niya akalaing nagawa na rin itong maging isang giver. Ngunit kapansin-pansin ng dugo sa katawan ni Polo. Lalo pang nabahala si Tom dahil sa tindi ng pinsalang tinamo nito. Sugat sa ulo, tiyan at iba't ibang bahagi ng katawan. Tahimik lang si Tamsi sa isang sulok habang inoobserbahan ang kondisyon ni Polo. Sa kanyang isip, imposibleng makipaglaban nito gamit ang dambuhalang martilyong iyon. Lalo na sa estado ng katawan ngayon ni Polo. Naisip niya kung hindi si Rudo ang tumulong, paano nangyari ang lahat ng ito? Lalong gumulo ang isip niya nang maalala ang mga sinabi ni Polo na hindi hinarap ni Rudo ng buong tapang. At dahil doon, siya ay nagbago. Para kay Tamsi, hindi niya matanggap na baka power of friendship lang ang rason. Hindi iyon ang hinahanap niya. Sa harap ng lahat, muling lumitaw ang trash beast. Handa na itong lumaban. Tumayo si Polo, hawak ang kanyang martilyo at hindi na siya umatras. Nakaabang na rin ang kalaban para sa malakas nitong pag-atake. Nagbigay ng babala si Grease sapagkat alam niyang paparating ang big attack ng halimaw. Mula sa chimney, nagpakawala ito ng isang dambuhalang enerhiya. Diretsyong tumama sa direksyon nila Polo. Imbis na tumakbo o umiwas, hinarap niya ito. Ginamit niya ang natitirang lakas upang buhatin ang kanyang giant hammer at ibaon ito sa lupa upang harangin ang pag-atake ng trash beast. Sa kabila ng lahat, matagumpay niyang napahinto ang atake ng trash beast. Sa gilid, napatitig si Rudo at Tamsi. Hindi sila makapaniwalang ang martilyo mismo ang nagsilbing panangga ni Polo. Si Polo nakatayo pa rin. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, sa kabila ng takot at pagdududa, ngayon lang niya muling naramdaman ang tunay na determinasyon. Buong buhay niya, iniwasan niya ang mata ng iba. Natakot siyang magmukhang mahina gaya ng naging kaibigan niya. Kaya lahat ng damdamin niya ay itinago niya lang. Pilit niyang pinaniniwala ang sarili na maayos lang ang lahat. Pero sa totoo lang, hindi siya naging totoo sa sarili niya. Ngayon, habang lumalapit ang trash beast, inangat niyang muli ang kanyang martilyo. Tinanggap niya na hindi siya nakapag-isip ng tama. Ginamit niyang palusot ang kaibigan niya upang tumakbo, upang umiwas. Habang pinapanood siya ng mga supporter, tumakbo siya paharap at pumuesto. Wika niya sa kanyang sarili, tapos na ang pagtakbo. Ngayong hawak niya na ang lakas
siya mismo ang huhugot sa sarili niya pataas. Sa muling pag-atake ng Trash Beast, muling ibinaon ni Polo ang martilyo sa lupa na nagsilbing pananggalang niya. Nasa isip pa rin niya ang aral. Ang kapangyarihan ng vital instrument ay nagmula sa karanasan at paniniwala. Kailangan niyang harapin ang sarili at ang bagay na iyon ng buong buo. Alam niyang nakita na ng martilyo ang kahinaan niya, pati na rin ng mga kaibigan niya. Kaya ngayon, alam niya na kung paano ito gagamitin. Patuloy niyang kinikimkim ang stress sa kanyang kalooban habang nakabaon ng martilyo sa lupa. Hahayaan niya itong makaipon ng lakas. At kapag nag-uumapaw na ang enerhiya nito, doon niya na ito papakawalan. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, nakita niyang tumalon si Rudo mula sa gilid ng Trash Beast. Sinugod muli ito. Muling inalala ni Polo ang sinabi nito, kung ipapasa mo sa iba ang blow up, dapat itodo mo. Yon ang naging huling tulak na kailangan niya. Sa harap ng Trash Beast, pinakawalan ni Polo ang buong potensyal ng kanyang vital instrument. Sa isip niya, naalala niyang muli ang kanyang kaibigan na may-ari ng martilyo at muling nabuhayan ang damdamin niya. Sa wakas, nauuna na siyang kumilos. Ang pangalan nga ng batang iyon ay si Alan. At ngayon, dala ang buong lakas, iwinasiwas niya ang martilyo at buong lakas na pinatama sa katawan ng Trash Beast. Ang lakas ng atake niya ay sapat upang basagin ang matigas na shell ng halimaw. Isa-isang nawasak ang armor nito at sa wakas, bumagsak ito. Tumahimik ang paligid. Ang mga cleaners ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Si Rudo naman, halatang proud sa kanya. Sa huling panel ng storya, tuluyan nang winakasan ni Polo ang buhay ng Trash Beast na kalaban ng mga cleaners. Tara, chapter 128 na ng Gachi Akuta. Matapos ang matinding hampas ni Polo gamit ang kanyang martilyo, tuluyan ng gumuho ang Trash Beast. Nawasak ito at nagkahiwa-hiwalay ang katawan nitong yari sa basura. Ngunit sa tindi ng pagod at dami ng dugo na nawala kay Polo, nawalan na ito ng balanse at tuluyan ng bumagsak sa lupa. Agad na lumapit sina Gris at Rudo upang tulungan siya. Habang kumakalat ang debris ng beast sa paligid, napansin ng lahat kung gaano karami ang nawalang dugo kay Polo. Kinakailangan siyang madala agad kay Isha para malunasan ang mga sugat. Habang inaalalayan siya, sinimulan na ni Gris ang first aid at ipinag-utos na tiyaking wala nang natitirang Trash Beast sa paligid para masigurado ang kaligtasan ng lahat. Pinuri ni Gris si Polo dahil sa kung gaano kagaling ang ginawa nito. Habang inaasikaso naman ni Rudo ang kondisyon niya, inamin ni Polo na hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa, lalo na't naging abala siya sa iba at sa buong misyon. Ngunit pinuri siya ni Rudo sa pagpili niyang ilayo ang laban mula sa mga villager kahit alam niyang mahina pa siya. Sa kabila ng pagod at kakapasalang bilang giver, nagawa pa rin niyang bigyang pansin ang kaligtasan ng lahat. Naalala ni Rudo ang payo sa kanya ni Corbus na ang mga taong lumalaban ay hindi binabalewala ng iba. Inamin din niya na hirap pa siyang makaramdam ng emosyon ng ibang tao. Kaya sinabihan niya si Polo na sana bago pa ito mapuno ay magsabi na ito ng nararamdaman niya. Hindi na sumagot si Polo. Itinaas lamang ang kamao nito na agad namang ginaya ni Rudo para sa isang tahimik na fist bump. Natuwa si Polo sa sinabi nito at nangakong susubukan na niyang magsalita sa susunod. Natuwa rin si Tom sa tagpong iyon. Habang si Tamsi ay tahimik lang na nakamasid sa likod. Sinigurado naman ni Gris na wala ng ibang Trash Beast sa lugar. Dadalhin na raw niya si Polo sa sasakyan, saka aayusin ang entrance ng village. Babalaan niya rin ang mga villager at gagawin nitong Trash Beast group. Inutusan niyang bumalik na sa headquarters si Rudo at Tom at agad dalhin si Polo kay Isha. Si Tom naman ang magdodocument ng mission. Natapos na raw niya ito at nagpasalamat kay Gris sa paghawak ng ibang gawain.
Sa gilid, napansin ni Grease kung gaano siya pinagpawisan sa kaba habang nagaganap ang laban. Pero sa huli, naging matagumpay ang lahat, lalo na si Polo na nagising na ang pagiging giver sa loob nito. Bigla namang nagsalita si Tamsi. May bumabagabag daw sa kanya. Tinanong niya kung bakit hindi ginamit ni Rudo ang kanyang kapangyarihan ulit. Inuna niyang kaya pa sana ni Rudo ang isa pang transformation, pero hindi nito ginawa. Sa kalagitnaan ng matinding panganib, tila iyon ang perfect time para gamitin ulit ang kapangyarihan niya. Hindi agad nakasagot si Rudo, kaya nilinaw ni Tamsi na hindi naman siya nang aakusa. Sa wakas, inamin ni Rudo na sinubukan niya naman daw, pero hindi na niya magawa. Dumugo na ang ilong niya, senyales na umabot na siya sa kanyang limit. Ipinagtaka nila ito, lalo na nang banggitin ni Grease na ang pangatlong gamit ng ability niya ay tila ginamit niya kay Polo. Nag-alala si Tamsi, kung ginamit pala yon kay Polo, posibleng mawala o ma-disintegrate siya kapag na-turn off ni Rudo ang kapangyarihan niya. Pero agad naman itong itinanggi ni Rudo. Hindi raw niya ginamit ang kakayahan niya kay Polo. Sinabihan siya ni Grease na wag papatayin ang kanyang ability. Pero giit ni Rudo, hindi niya nga ito ginamit. Hilong-hilo si Polo, natakot kung siya ba ay matutunaw kapag pinatay ni Rudo ang kanyang kapangyarihan. Kaya iminungkahi nito na ipatingin na ito kay Semi-Yu. Pagdating nila sa headquarters, agad na inexamine ni Semi-Yu si Polo gamit ang kanyang eyeglasses. Kinumpirma niyang hindi na weaponize ni Rudo si Polo. Malaking ginhawa ito sa lahat. Naroon na rin si Isha upang tulungan si Polo. Ayon kay Tom, posible ngang ginawa ito ni Rudo nang hindi niya namamalayan dahil sa pressure at sitwasyon. Inamin ni Polo na inakala niyang mamamatay na siya. Si Tamsi naman ay curious kung bakit hindi na magamit ni Rudo ang kanyang kakayahan. Sabi ni Semi-Yu, posibleng may kinalaman iyon sa pagka-giver ni Polo. Si Rudo ang maaaring naging trigger para doon. Mas accurate daw na sabihin na si Rudo ang naging catalyst sa transformation ni Polo. Ang mga tao ay nagpapasa ng Amina energy sa mga object kaya sila nagiging giver. Ayon kay Semi-Yu, nang tignan niya si Polo, nakita niya ang trace ng anima energy ni Rudo sa source ng anima flow ni Polo. Sa madaling salita, parang nagsindi ng lighter si Rudo at iyon ang naging simula ng pagka-giver ni Polo. Isang assumption pa rin, pero kapani-paniwala. Napaisip ang lahat nang tanungin kung si Polo ba ay magdi-disintegrate. Nilinaw ni Semi-Yu na hindi na siya na-weaponize, kaya hindi siya mawawala. Mahirap daw ipaliwanag ang nangyari. Pero ayon sa kanya, ang tunay na dahilan ng pagiging giver ni Polo ay siya mismo, hindi si Rudo. Si Rudo ay naging tulay lang, ang catalyst na mula sa kanyang anima energy. Pagod na naupo si Semi-Yu. Hindi pa raw siya nakakakita ng taong nagpapasa ng anima sa kapwa. Tinanong ni Grease kung hindi ba't ganun din ang ginawa ni Isha, pero paliwanag ni Semi-Yu, ang kapangyarihan ni Isha ay ang i-convert ang kuryente upang maging life force. Hindi niya literal na pinapasa ang anima sa iba. Naguluhan si Rudo sa narinig. Pero bago pa sila makapag-isip, bigla na lang lumitaw si Corbus sa likod nila. Nagulat si Tamsi sa tahimik na pagdating nito. Tinawag siyang boss ni Semi-Yu at nagulat din na naroon pala siya. Tahimik lang si Corbus at nakatingin kay Polo. Tinanong niya ito kung ginamit niya ang gloves habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan. At nang narinig niyang oo, tila may napagtanto siya. Sinulyapan niya si Rudo at umalis na lang. Bago umalis, binati niya silang lahat sa kanilang magandang trabaho. Napaisip si Rudo kung may nalalaman ba si Corbus sa mga nangyayari. Tinawag naman ni Isha ang pansin ng lahat. Kailangan na niyang gamutin si Polo kaagad dahil naghihingalo na ito. Ngunit bago pa siya tuluyang lunasan, umiling muna si Polo. Pagkatapos ng gamutan, may kita ang mga peklat sa kanyang ulo at tenga.
Tinanong ni Isha kung gusto ba niyang tanggalin ang mga ito pero tumanggi si Polo. Ayon sa kanya, gusto niyang manatili ang mga peklat bilang paalala ng kabiguan niya, ng mga pagkakamaling nagawa at ng kasiyahan niyang naging isang giver. Ito ang magiging tanda ng kanyang paglago bilang isang tao. Tinawag niya si Rudo at nagpasalamat. Hindi man niya alam kung anong klaseng kapangyarihan ang ginamit nito, alam niyang dahil doon ay nakapagpatuloy siya, kaya't inialok niya ang sarili. Kung sakaling kailanganin siya ni Rudo, palagi siyang naroon. Inabot niya ang kanyang kamay at umaasang sana maaari silang maging magkaibigan. At sa huling panel ng storya, hindi nga inaasahan ni Rudo ang huling sinabi ni Polo, lalo na't isa sa mga goals niya sa kanyang silid ay magkaroon ng mga kaibigan. Tara, chapter 129 na ng Gachi Yakuta. Matapos ang laban, naging magkaibigan na si Rudo at Polo. Sa gitna ng katahimikan sa infirmary, biglang pumasok si Engine. Masaya siya at ipinagdiwang ang tagumpay ng unang misyon ni Rudo. Isang perfect harmony. Habang nagsasaya ang lahat, si Tamsi ay nananatiling tahimik. Sa isip niya, hindi iyon ang inaasahan niyang resulta. Pero ayos na rin daw. May oras pa raw siyang makahanap ng tamang catalyst para ibalik si Rudo sa orihinal nitong role. Kaya nga siya ang pumili ng trabahong iyon. Para kay Tamsi, mas magiging epektibo ang plano kung hahayaan muna niyang mamuhay si Rudo bilang isang normal na tao. Umalis siya sa gilid, sinabing kukuha lang ng makakain para kay Polo. Sa isip niya, kapag mas mataas ang lipad, mas masakit ang pagbagsak. Habang palayo siya, napansin ni Tom na may kakaiba sa kilos ni Tamsi at kinutuban siya. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Engine nang malamang tinulungan ni Rudo si Polo na maging isang giver. Nabahala siya sa posibilidad na ma-disintegrate ito. Pero agad siyang napanatag nang sinabi ni Grease na ligtas naman ito. Wala namang ginawang sandata si Rudo, kaya okay lang daw. Ngunit napakunot noo si Engine dahil sa saglit lang na pagtalikod niya, ang dami nang nangyari. Habang nagkukwentuhan, naibunyag ni Semiyu na nag-away pa pala si Rudo at Polo sa harap ng Trash Beast. Tinawag pa sila ni Engine na parang mga sanggol. Natawa si Engine at hindi makapaniwalang nakasurvive pa sila sa kabila ng pagkakainitan sa oras ng trabaho. Lumuhod naman ang dalawa sa harap ng lahat. Tinanong sila ni Grease kung ano ba talaga ang pinag-awayan nila. Pare-pareho nilang sinabi at inamin na hindi nila gusto ang ugali ng isa't isa. Habang nagpapaliwanag, unti-unti nilang naiintindihan ang mga naging pagkukulang ng isa't isa. Hindi naman nila sinadya, pero ang kanilang mga damdamin at insecurity ang nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Si Rudo, inamin na gusto lang niyang makaiwas sa gulo dahil si Polo ay injured. Si Polo naman, nadala ng damdamin ng pagiging kulang kumpara sa iba. Lahat ng iyon ay nag-ugat sa simpleng miscommunication. Si Engine halatang aliw na aliw. Para sa kanya, classic na sitwasyon ito ng hindi pagkakaintindihan ng isang taong hindi marunong mag-express ng sarili at ng isang taong gustong-gustong i-please ang lahat. Sa huli, natatawa man sila, alam nilang seryoso ang epekto ng mga ito sa isa't isa. Habang nagpapalitan sila ng saloobin, ipinunto ni Polo na kahit hindi palaging ginagamit ni Rudo ang tamang salita, ramdam niya ang sinseridad nito. Naniniwala siyang kaya ni Rudo na mailigtas ang iba sa pamamagitan ng kanyang puso. Dahil dito, napunta ang usapan sa posibilidad na isali si Polo sa isang team ng cleaners. Hindi siya pwedeng manatiling free agent. Pero laking gulat ng lahat nang sinabi niyang kahit maging giver siya, gusto pa rin niyang manatiling supporter. Gusto niyang patunayan na mahalaga pa rin ang papel ng mga supporter at hindi sila dapat maliitin. Bigla namang dumating si August. Laking gulat nila nang may dalang bagong uniform para kay Polo. Nagulat si Polo pero wala na siyang nagawa kundi isuot ito. Nang makita siya ng lahat sa bagong ayos,
napabilib sila. Inamin ni August na sinimulan niya ang pagdidisenyo ng uniform na iyon noong narinig niya ang kagustuhan ni Polo na maging giver. Ito na raw ang simula ng second round ng uniform update. Bagamat ayaw talaga ni Polo sa ideya ng pagiging giver, pinasalamatan pa rin niya si August. Sabi naman ni Grease, ito na raw ang sagot sa matagal nang hiling ni Polo. Isa na siyang giver na may experience bilang supporter. Kakaibang kombinasyon na tiyak na makakatulong sa grupo. Dahil doon, napaluhod si Polo sa tuwa at emosyon. Sa gitna ng kasiyahan, iminungkahi ni Engine na mag-feature sila bilang alaala. Nag-volunteer si Tom bilang photographer at pinuri siya ni Engine bilang laging handa. Inilahad naman ni Grease kung gaano ka-professional si Tom. Kahit sa gitna ng panganib, naitala pa rin ang lahat ng nangyari sa misyon nila Rudo. Doon, napagtanto ni Rudo na mali pala ang tingin niya kay Tom. Akala niya ay palagi lang itong nakatayo at walang ginagawa. Pero mahalaga pala ang role nito, ang magkalap ng impormasyon tungkol sa mga trash beast. Naisip tuloy niya ang sinabi ni Corvus dati. Ang layunin ng cleaners ay lutasin ang mga misteryo ng mundo. Ngayon, mas malinaw na sa kanya ang ibig sabihin nun. Habang naghahanda na sila para sa litrato, naalala ni Tom ang huli nilang laban. Napansin niya si Tamsi noon na parang walang balak tumulong. Pero baka imahinasyon lang daw niya iyon. Sa huling sandali, bago kuna ng larawan, may isa pang sumali sa eksena. Si Amo. Ibang-iba na ang itsura niya. Bagong ayos, bagong bihes, at may kakaibang presensya. Sa huling panel ng storya, napag-alaman nilang sumali na siya sa cleaners bilang isang bagong miyembro ng Team Front. Ayon kay Rio, gusto raw nitong bumawi at itama ang pagkakamali niya noon. Si August din ang nag-ayos ng buhok at isinuot niya ang bagong uniform dito. Proud itong ipinakilala bilang kanyang model si Amo para sa first round ng uniform update. Mula sa araw na iyon, si Amo Empol ay magiging liwanag na tutulong sa kanila upang pagaanin ang bigat ng kanilang mga pusong pagod sa laban. Dito na nga po natatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like at mag-share sa iba nating tropa dyan. At kung bago ka pa lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at mag-comment sa ibaba. Yun lang, kita-kit sa susunod na kabanata.